Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka Nanak ko po yung mabuting balita. Kasunod po nito. Ito nakita ko na po. Opo. Tumayo na po ang lahat, masiglang makiisa sa ating pagdiriwang. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga minamahal kong kapatid, ngayong araw ating ginugunita ang kapistahan ni San Lorenzo, Diakono at Martir. At upang tayo mas maging marapat gumanap sa ating pagdiriwang,
aminin muna natin ating mga pagkukulang. Tayo pong lahat inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako ay ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinarurugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa alab ng iyong pag-ibig na kaloob, si San Lorenzo ay natanyag sa paglilingkod at pagkamartir na tampok. Gawin mong mahalin namin ang kanyang minahal at maganap namin sa pagtupad ng kukulin ang kanyang ipinangaral. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ngayon ay nasa unang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti, at ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Gaya nga ng sinasabi ng kasulatan, siya'y namudmod sa mga dukha, walang hanggan ng kanyang kabutihan. Ang Diyos na nagbigay ng binhing ihahasik at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang mamunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Tayo pong lahat. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagin at mabait. Mapalad ang tao na may takot sa Diyos, siyang sumusunod ng buong alindog. Ang kanyang lipi magiging dakila, pati mga angkan ay pinagpapala. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagin at mabait.
Ang magpapautang nagiging mapalad kung sa hanap buhay siya'y laging tapat. Hindi mabibigo ang taong matuwid, di malilimutan kahit isang saglit. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagin at mabait. Ang taong tunay na matuwid, anumang balita'y hindi siya takot. Matatag ang puso't may tiwala sa Diyos. Wala siyang takot, hindi nangangamba. Alam na babagsak ang kaaway niya. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagin at mabait. Mabait na lubha, lalo sa mahirap. Ang pagiging matuwid ay di nagwawakas. Buong karangalan siyang itataas. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagin at mabait. Tayo po ay magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Aleluya, aleluya, kapag si Kristo'y sinundan, liwanag niya'y makakamtan, para mabuhay kailanman. Aleluya, aleluya. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang napopoot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin, at saan man ako naroon, ay naroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sino mang naglilingkod sa akin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mga minamahal kong kapatid, ipinapaalala ng ating unang pagbasa mula sa second letter of St. Paul to the Corinthians. God loves a cheerful giver. Kanalulugod ng Panginoon yung nagbibigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob, at hindi napipilitan lang. God loves a cheerful giver. And so we ask ourselves today, when we give, are we happy? When we give, bukal ba sa loob? Kasi may mga taong nagbibigay, pero hindi naman masaya. May mga taong nagbibigay, pero hindi naman maluwag sa loob. May mga nagbibigay, pero masama naman ang kalooban. Then St. Paul reminds us today, God loves a cheerful giver. Naranasan niyo na ba na manghingi, tapos binigyan kayo, galit pa, ayan na, saksak mo sa baga mo. O ayan na, sa'yo na. Nagbigay. Kaya hindi sinasabi ng Panginoon, God loves a giver. Kasi pwede naman talagang magbigay. Kaya may qualification. God loves a cheerful giver. You have also to take note. St. Paul did not said, God loves a generous giver. Kasi talagang may kayang magbigay ng 1,000,000. May kayang magbigay ng 500,000. May kayang magbigay ng 100,000. Di sinabing God loves a generous giver. God loves a cheerful giver. Kung 1,000,000 ang ibibigay mo at masaya ka doon, God loves a cheerful giver. Kung 100 ang ibibigay mo, pero masaya ka doon, God loves a cheerful giver.
Mahirap naman kasi nagbigay ka ng 1,000,000 pero pilit. O ibibigay mo yung 20 pero masama naman ang loob mo. Hindi yan kalugod-lugod sa Panginoon. Ang gusto ng Panginoong pagbibigay, yung sariling pasya, maluwag sa loob, at hindi ka napipilitan. Sana ho sa mga pagkakataong magbibigay tayo, masaya ang ating kalooban. Sa mga kolektor natin dito sa simbahan, nakita niyo iba't ibang mga expression ng mga tao kapag magbibigay ng alay. Minsan pag inabutan mo ng buslo, dapat na nakangiti ka. God loves a cheerful giver. Bigay ka ng kung magkano, nakangiti ka. Ayan, ihuhulog mo sa buslo. Meron kasi pag mga tinapatan diba, parang wala lang reaksyon. O yung iba, kunwaring bubunot, wala namang bubunot. Wala namang bubunutin. O magtatagal sa harap, wala namang God loves a cheerful giver. When we give, bukal sa kalooban. The saint we celebrate today, Saint Lawrence. Mahalaga ho siya sa simbahan. Kaya nga ho, ngayon ay iba pa ang readings. Hindi naman talaga ito ang readings for the day. Pag Monday ng 19th week in ordinary time, may sarili siyang mga pagbasa. Kanina may papuri sa Diyos. Ibig sabihin, si San Lorenzo, mataas talaga ang pagtingin sa kanya sa simbahan. Ano ba siya? Sino ba siya? Hindi siya pare. Hindi obispo. Diakono. Pero pagkatapos ni Saints Peter and Paul, si Saint Lawrence na ang patron ng Roma. Kasi siya ang in charge sa treasury. At nung panahon ni Pope Sixtus II, siya ang may hawak nun, kaperahan ng Roma. Nung ang mga Kristiyano ay under persecution, ang ginawa niya, pinasok yung simbahan niya ng mga Romano at hinahanap ang yaman ng simbahan. Ang ginawa ni Lorenzo, tinipon lahat ng mga mahihirap, lahat ng mga may sakit, lahat ng may mga kapansanan, dinala sa simbahan at sinabi doon sa mga Romano, ito ang yaman ng simbahan. Napikon yung Romano, ikaw ba naman? Ang hinahanap mo, pera. Ang hinahanap mo ay material wealth. Ang iniharap sa iyo ay mga may sakit. Napikon yung Romano. Kaya ho, ang ginawa, hinuli siya. Nakita niyo na ba ang image ni Saint Lawrence? May hawak na ihawan. Sapagkat yun ang paraan ng kanyang kamatayan. Siya ay inihaw ng buhay. Merong isang anecdote connected to him. Nung siya ay iniihaw, nakangiti siyang iniihaw. Tapos sabi niya doon sa nag-iihaw, luto na itong side na to, ibaling naman sa kabila. The pain was real. The fire was real. Death is real. Pero nagawa pa rin niyang ngumiti at magbiro dahil ibinibigay niya ng maluwag sa loob ang kaniyang sarili para sa Panginoon. Ibinibigay ni Lorenzo ang kaniyang sarili ng masaya sa Panginoon. God loves a cheerful giver. At dahil sa kamatayang yon, marami pang mga Katoliko Kristiyano ang naniwala sa ating Panginoon. At yan ang pinupunto ng ating ebanghelyo mula kay St. John. Malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, mamumunga ng marami. Di ba ganun naman ang seed? The seed, kapag hawak-hawak mo lang, di naman yan mabubuhay. The seed must die. Ibabaon sa lupa nang tumubo, nang mamunga. At yun ang kamatay ni Lorenzo.
Nung siya'y namatay, naibaon sa lupa, mas marami pang naniwala, mas marami pang nagtiwala sa ating Panginoon. Nung ibinibigay niya ang kanyang sarili, hindi lang pera, hindi lang oras, nung binibigay niya ang kanyang buhay, nakapagbiro pa. Yun talaga, nagbibigay ng maluwag sa loob, nagbibigay sang-ayon sa sariling pasya. My dear brothers and sisters, araw ng Lunes, hindi pa rin maganda ang panahon, malakas pa rin ang ulan. Kanina, madaling araw, napakalakas ng ulan. May mga pagbaha pa rin sa ating paligid. At siguro, maghapon pa rin yung ulan. Mag-iingat. At sa mga pagkakataon na tayo ay hihingan, alam nyo, mahirap dito sa atin. Mahirap ditong manirahan sa Malolos kasi konting ulan lang, babahain tayo. Konting ulan lang ay hindi ka na mapakali. Baka hindi ka na makalabas. Pero sa kabila nito, nagpapasalamat pa rin tayo sa Panginoon. Kasi talagang minsan pag binuksan mo yung TV, nag-internet ka, magugulat ka, may mga lugar na lagpas bubong na yung baha. Binabaha tayo, pero wag naman sanang umabot sa ganun level. Pag binuksan mo, yung iba talagang pinalilikas na. Tayo naman ho, kahit papano, salamat sa Diyos, binabaha, inuulan. Pero salamat at di pa naman sa ganoong level. Pag dumating ang punto na tayo'y nasa posisyon para makapagbigay ng tulong, magbibigay tayo. Hindi dahil napipilitan, magbibigay ng maluwag sa loob, sang-ayon sa sariling pasya. God loves a cheerful giver. Amen. Magsitayo tayo. Sa ating pagdiriwang ng kapistahan ng isang dakilang santo ng simbahan ng Roma, ina ng lahat ng simbahan, makiusap tayo sa ating mapagmahal na Ama na ipagkaloob ang mga kahilingang sama-samang inilalapit natin sa Kanya sa panalangin. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Ang mga diakono ng simbahan naway maging masigasig sa pangangaral ng Ebanghelyo sa salita at halimbawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Magkaroon nawa ng sapat na katolikong voluntaryong maglilingkod para sa mga mahihirap na pamayanan at bansa. Manalangin tayo sa Panginoon. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Ang ating mga dukha naway pahalagahan at pangalagaan natin bilang mga tunay na yaman ng simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Tayo naway magkaroon ng tibay ng loob sa mga panahong nasasaktan ng ating katawan. Manalangin tayo sa Panginoon. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay, naway makapasok sa ipinangakong kahariang walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Sa katahimikan, ilapit natin sa Diyos ating mga pangangailangan. Makapangyarihang Diyos, sa tulong ng mga panalangin ni San Lorenzo, ang iyong martir, tanggapin mo ang mga kahilingang inilalapit namin sa ngalan ng iyong muling nabuhay na anak na nabubuhay naghahari ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng Eucharistia.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa kapistahan ngayon ni San Lorenzo, ay tanggapin mo ang aming mga alay at ipagkaloob mong pakinabangan namin ang tulong mo para kami maligtas sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na si San Lorenzo, Diakono at Martir ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay, sabagat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng lahat. Napupuno ang langit at lupa ng halalan mo. Sana sa mayroon bilang pala ang napalilito sa ngalan ng Panginoon. Sana sa mayroon. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniyabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagmuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas, at nagbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig.
kay Sani Leon na aming Papa, Dennis na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose, kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol, ni San Lorenzo, Diakono at Martir, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa Diyos na ating Ama. Papatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipagpintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo,
ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kasalanan sa limutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa limutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa limutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narto si Kristo ang daan, katotohanan at ang buhay mapalad, ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoong Hesus,
Panginoon tayo, Ama naming mapagmahal, inihiling naming mga nakinabang sa kapistahan ni San Lorenzo na makapagdulot nawa kami ng paglilingkod na inaasahan mo at makadama ng karagdagang kagalingang buhat sa iyo sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo at pagpalain kayong palagi ng makapangyarihang Diyos, Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Papurihan Diyos. natin ang Panginoon. Pasalamatan sa masayang awit. Purihin natin at pasalamatan ang Diyos ng pag-ibig. Sa'yo, Ama, salamat sa mayamang lupa't dagat at sa ngalan ng kalikasan at sa aming kanang buhay. Purihin, pasalamatan sa masayang awit. Purihin natin at pasalamatan ang Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami